Mga banateros, mga kabiyaya, ito ipapakita ko sa inyo yung video. Unang meet ko kay Boss D. Boss B pala, Boss B. Ba't Boss D? Kay Boss B, kung saan ay kasamahan ko pa dito or kasama ko pa etong mga ibang mga vlogger ng loyalista. So bali ako lang ang nagbubukod tanging hindi naging vlogger na sumusuporta kay Marcos Jr. So dito sa video to ipapakita ko sa inyo yung mga vlogger dito ay sila na ngayon yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyong Marcos. At dito rin sa time na to, ito ay patawag, no, na pasasalamat sa amin sa pagtanggol namin sa Tito Vic and Joey noon. Pero ulitin ko labas po dito si Bossing Vic Soto, at si Master Henyo Joey De Leon. So labas silang dalawa dito sa isyung to. Pero at etong meeting place labas din po, no. Pero dito makikita nyo nakasamahan mga kasama ko pa yung mga dating mga kasamahan ko sa TBJ Defender. At dito ko unang nakilala si Boss B, na kung saan ditong sa time na to ay hindi ko tukoy kung pati yung mga kasamahan ko ay nirecruit na sila dito, pero kasi inisa-isa kami na kausapin. Dito sa time na to, ito yung offer sa akin na 70,000 per month. Tapos may kasama pang kotse. Tapos para lang sumuporta sa administrasyon. At dito rin nagsimula na nagtaka na ako bakit biglang nagbago na yung mga kasamahan ko. Kasi alam nila na ako ay magiging na ako ay hindi susuporta or ako ay susuporta sa mga Duterte. Dito sa time na to, nagulat ako, yung GC namin ng TBJ Defender ay biglang tumahimik na. Tapos inuunti-unti na nila akong banatan or inuunti-unti na nila akong alam mo yun, gawan ng issue na kesyo scammer, kesyo rapist daw, ganun. Basta marami silang ibinibintang sa akin. So ito ay sa tutusin may 14 minutes akong video, may 17 seconds, ito 17 seconds na ipapakita ko. At abangan nyo na lang yung mga susunod pang mga kabanata dito sa itong mapatungkol kay Boss B na recruiter or isa sa mga nagpapasweldo sa mga bayarang vlogger. So ito po yung video at panoorin nyo. Ayun mga banateros, nandito na naman po tayo sa isang masayang segment kung saan ay maraming nag-iiyakan ng mga loyalista na bakit daw ang saya-saya daw namin. Tapos may post pa nga yung isang vlogger, si Mike Tae. Sabi niya, may kinalaman ba kayo? Ba't ang saya sa inyo? Porket ba masaya kami? Tsaka bawal naman maging masaya. Bakit? Nasa bendalo na ba ni Tulpo yan? Yung pagiging masaya? Tsaka una-una, ito kasi, sabi nga nila, di ba? Kung ano yung itinanim mo, yun na ang magiging bunga. So ano bang itinanim nung vlogger na yun? Di ba? O ngayon, ang naging bunga, ganun pa rin. So, hindi nyo masisisi ang bawat supporters ng mga Duterte. Kung yung si PRRD nga talagang pinapanalangin nila na mamatay na kesyo ganito, sana mamatay na, sana ganito, ganyan. So, kami ba, nalungkot ba kami? Oo, nagagalit kami dahil hindi tama yun. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa doon sa vlogger na namayapa na yon, kung ano yung reaksyon ng mga Pilipino sa pagkamatay niya, hindi natin dapat kontrolin yun, 'di ba? Hindi natin dapat kontrolin yun. May sarili silang kaisipan at hindi rin namin kontrolado yon ng mga Duterte vloggers
na sumusuporta sa mga Duterte. Hindi namin kontrolado yung bawat isa sa amin. Sasabihin nyo na parang tinotolerate pa namin na alam ka naman na umiyak kami. Bakit? Sino ba siya? 'Di ba? Sino ba siya para umiyak kami? Ha? Siya ba si ano? Siya ba ang tagapagtanggol ng bansang Pilipinas? Etong mga ano na to, etong mga vlogger na to ay nag-iiyakan ngayon kasi nga sobra daw saya namin, geto ganyan. Sa totoo nga nagpakain pa nga ako diyan sa baba kanina eh. Oh, nagpakain ako diyan dahil may liga kami. Hindi dahil doon. Tangina na ba't ako gagastos sa kanya? Sino ba siya? Ngayon, Mike Tae, kung ang tanong mo ay kung may kinalaman kami, una-una tiga Caloocan yan. Ang layo ng bahay namin sa Caloocan, no? At unang-una, bakit namin isasangkalan or ibebenta ang sarili namin at bakit namin bibigyan ng sakit na ulo ang sarili namin? Sino ba siya? Bakit kapag katulad yan, wala na siya sa mundo, nandun na siya kay Satanas, 'di ba? Anong mapapala namin? Ikakababa ba ng presyo? Mamamatay din ba yung mga korap sa Pilipinas? Hindi naman. So ano mapapala namin kung gagawin namin sa kanyan? Alam niyo yung bintang-bintang nyo na yan, tigil-tigilan nyo na yan, butano, kung kailangan tumanda, Mike Tae, tsaka ka na ganyan sa bagay. Sa pagiging bayot mo. Sa totoo, alam niyo si Mike Tae, bayot daw talaga. May nagsabi sa akin yan. Maraming naging kalaban yan na hindi niya pinalagan. Kadalasan sa mga pinapalagan niya, mga babae. Pero kapag mga lalaki daw ang humahamon sa kanya or pinapalagan siya, urong daw agad yan, hindi daw yung pumapalag. Pero hindi yun ang topic. Ang topic is bakit kami maging masaya. Sa pagiging masaya namin, nagagalit kayo, naiinggit kayo. Bakit? Wala masaya kami. At saka, kailan ba kami naging malungkot? 'Di ba? Kailan kami naging malungkot? Sige, sabihin na natin, naging malungkot kami nung kinidnap si Pangulong Duterte. Siyempre, ikaw ba naman, sino ba naman na hindi malulungkot Presidente, nakauna-unahang presidente na nagbigay ginhawa, kaligtasan sa bansang Pilipinas. At talaga malulungkot ka. Yung pinagtatanggol mo ngayon, Mike Tae, ano bang nagawa sa Pilipinas niyan? Mag-fake news. Kesyo may kabit si BP Sara, kesyo buntis si BP Sara, kesyo ganito, ganyan. Diba? Hanggang ngayon wala siya pinapakitang ebidensya. Kaya tigil-tigilan mo yung kakaganyan mo, Mike Tae. Gusto mo, hukayin mo, dalhin mo dyan sa... o kaya, gusto mo, dalhin mo sa dalhin mo sa mga albularyo, ipabuhay mo, tapos i-display mo dyan sa bahay mo. Tignan natin kung hindi ka mamaho. Itong matanda na Uy. Mga banateros, mga kabiyaya. Yung pagkamatay daw ng vlogger na isa sa mga fake news peddler sa bansang Pilipinas. Buti nga sa'yo. Tawag dito, gagamitin daw sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At yung rider na nanaksak yung lalaking nanaksak ng rider ay DDS supporters daw. Anak ng teting naman mga ka-fake news sa inyo na to. So yun nga, yung pagkapaslang or pagkamatay nitong vlogger na sumusuporta sa administrasyon, hindi na natin pangalanan, nakakasuka yung pangalan tawag dito, gagamitin daw sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga daw, yung vlogger na yung gumawa ng video at tawag dito, ang huling nagawa niya na video ay yung pagpapalaglag daw ni BP Sara Duterte sa dahig, no? So yun yung tawag dito, yun yung kinakalat nila ngayon, yun yung pinaplano nila. So, bantayan natin to mga banateros, mga kabiyaya. May kabaliwan na naman na silang plano. Anak ng teteng, kawawa naman din yung tao. Di, sa totoo lang naaawa ako dun sa taong namatay na yan. Dahil, una-una, pinagkakakitaan siya ng kapwa niya vlogger na mga nakasama niya din. At pinagkakakitaan din namin ngayon. Pero, mas grabe yun sa kanila kasi ginagawan nila ng kwento No, kinukulayan nila ng samot-saring kulay para humaba yung topic at para magka-content sila. Nakakaawa, tas ngayon gagamitin pa daw. Di umano
sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasi may posibilidad daw na si VP Sara or ang mga Duterte daw ang nagpatumba dito sa babaeng ito, dito sa taong ito. Lumalabas yung video niya ngayon na umiiyak siya na pinagbabantaan ng buhay niya nung ex niya. Ayaw siyang tantanan ng ex niya, ni kesyo binubugbog daw siya, tapos siya daw, parang siya pa daw yung may mali. So ibig sabihin talagang maraming may galit dito sa taong to. No, kung halimbawa man, syempre nakakagalit din naman yung ginagawa nila sa Duterte, pero hindi na siguro hahantong pa sa para magkamatayan or ipapatay siya. Ngayon, maging handa tayo kasi nga may posibilidad na gagamitin 'yan. No, kasi nga daw ang huling nireaksyonan etong mga Duterte. Pero mga banateros, kung papanoorin niyo yung ibang mga video niya, may mga video din siya na pinagmumura niya sila Remulla, 'di ba? Pinagmumura niya yung ibang mga politika na nakakampi pa ng administrasyong Marcos. So kung pagbibintangan nyo si Vice President Sara Duterte na tumegi dito sa sa taong to, isang malaking katarantaduhan 'yan. Ang daming kalaban nitong taong to. Maraming galit dito. At di umano nagbabay and sell to. Malay ba natin kung yung binenta niyang gamit or sabihin na nating motor or kung ano man yung binabay and sell niya depekto or may sira at nagalit sa kanya yung bumili sa kanya. 'Di ba? So maraming pwedeng gawing dahilan, maraming pwedeng dahilan kung bakit may pumaslang sa kanya. No, at huwag niyong ibuntong na naman sa mga Duterte. Ang dami niyo, pati yung sumaksak doon sa rider, sasabihin niyo Duterte na naman ang may utos doon. Halak ng timang naman. Ay, nako. Alam nyo, ang buhay, napakaikli lang yan. Kaya hanggat nabubuhay ka, gumawa ka ng kabutihan at maayos para sa bansa mo. Ang saklap lang nito kasi nategi na siya, pero pinagtatawanan pa siya. Ha 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 ha. Dapat kasuhan to ng Iglesia ni Cristo or ng INC. Mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga makakapanood nito, sana po ay i-share nyo itong video na to dahil isa po itong napakalaking kabastusan sa Iglesia ni Cristo at kabastusan din po dahil isa po ang Iglesia ni Cristo sa pinagbibintangan na pumaslang or tumegi dito sa isang BBM vlogger na hindi ko napapangalanan kung sino man po ito. Pero may isa pong vlogger na di umano ay kaibigan nito or nanay-nanayan nito. Paano ka magiging nanay-nanayan nito? Wala ka namang matres. So ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, pinagbibintangan niya po ang Iglesia ni Cristo, sana po ay aksyonan. At malaman ng Iglesia ni Cristo na pinagbibintangan po kayo, na isa daw po kayo sa mga tumegi dito sa sa vlogger ni na sumusuporta sa administrasyong Marcos. At condolence na rin po doon sa pamilya nitong vlogger na to, kahit na alam naman namin na magkakaiba naman po tayo magkakaiba kami ng pinapaniwalaan, pero syempre wala pa rin pong tao na may kagustuhan na mamayapa or masaktan ang kapwa niya Pilipino. So ito, basahin natin ang post ni Pebbles Talakera. Sabi niya rito, tutut kasi mura nakakagalit, ginawa ko ang lahat para proteksyonan nyo kayo sa gobyerno, ang mga vloggers. Anak-anakan ko yung tinegi. John B. Remulla, gumalaw ka, Bongbong Marcos, Mr. President, kailan pa kayo gagalaw? To all the vloggers, mag-ingat kayo. Hindi nila kayo titigilan, lalo na ngayon na sanib puwersa ng mga Sara, Army at INC. So yan kita nyo po takpan na lang, huwag natin ipakita na lang yung mukha nung so dito po ay sinasabi niya na na isa daw po ang INC sa may kasalanan or isa daw po ang INC sa nagpategi dito sa BBM vlogger na to. So mga banateros, mga kabiyaya, kaya ko to ginawan ng video kasi
alam nyo labago sa batas na magbibintang ka kaagad ng mga personalidad, mga tao na wala ka namang sapat na ebidensya. 'Di ba? At kamakailan lang din itong vlogger na to ay naglabas ng mga etong vlogger na to ay medyo marami din talagang kagalit dahil sobrang alam mo yun, yung iba talaga yung bunganga niya. So marami siyang ka-fake news na ginagawa. So hindi rin yun nga. So ibig sabihin maraming nagagalit din talaga sa kanya. So ngayon ang pinagbibintangan nila ay itong si BP Sara at ang Iglesia ni Cristo ang nagpatumba dito sa BBM vlogger na to. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, at sa lahat ng kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay sana po ay i-share nyo itong video na to para malaman po ng kataas-taasan sa INC at para mapanagot itong vlogger na to na pinagbibintangan kayong Iglesia ni Cristo na isa sa mga tumumba sa vlogger na ito na sumusuporta sa Administrasyong Marcos. At sa kampo na rin siguro ni Vice President Sara Duterte kasi hindi baka gayahin po ito ng ibang mga vlogger na ituro at itumbok na kayo po daw ang nagpategi or nagpatumba sa vlogger na to. So yun mga banateros, maraming nagsasabi, lalo na ang PNP, na sobrang safe pa rin daw sa Pilipinas. At meron pang isang PNP na dapat daw ay nagdial sa 911 etong rider na mga pinaslang ng mga kriminal. Grabe, no? Intindi nyo talaga? Safe pa rin sa Pilipinas? Hanggang ilan pa bang mga Grab rider, ilan pa bang mga Pilipino ang magbubuwis buhay para lang makita nyo na sobrang matindi na ang nangyayaring kriminal or kriminalidad sa bansang Pilipinas. Tsaka paano tatawag yung rider habang sinasaksak siya? Hindi ko lang magets kasi may mga Pilipino pa, may mga iilang netizen na mga nagko-comment na dapat tinawag daw sa 911, mabilis daw yung action diyan dahil programa daw ni Pangulong Marcos daw yan, kaya epektibo daw. So halimbawa kayo yung nasa kalagayan ng mga Grab sabihin na natin yung mga rider, yung mga naghahanap buhay na mga pinaslang ngayon. Sa tingin nyo makakatawag pa kayo ng 911 habang pinagsasaksak kayo? Tindi nyo, no? Palibasa kasi hindi kayo yung hindi kayo nandun sa kalagayan na yon at hindi kayo yung pamilya na sobrang nasasaktan sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay dahil hindi na nga safe sa Pilipinas. Ang tindi. Sobrang grabe naman na pagkabulag nyo. Alam nyo kasi, paano naman kasi talaga magkakaroon ng pagiging safe sa Pilipinas? Yung kadalasan yung mga kapulisan na ginagamit nyo sa mga rally. Diba? Nung kumatatandaan natin sa KOJC Siege, halos 6,000 na pulis ang inilagay doon. Sa Senado, grabe din, ilang pulis din. So, yung mga kapulisan na dapat ay nasa mga lugar na mga, alam niyo yun, sa mga liblib na lugar na kung saan ay pinamumugaran ng mga kriminal, kadalasan nakikita natin sa Senado, sa rally. So, talagang makakalaya at maluwag ang galawan ng mga kriminal dito sa bansang Pilipinas. Tapos sasabihin nyo sa amin, safe ngayon. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, lalong-lalo na ngayon, mas lalong-lalo na may isa pang problema na lumalaganap ngayon. Yung pangunguha ng mga bata at yung tawag dito, yung mga scammer. Diba? Isinare ko dyan sa Facebook page ko na dumadami yan sila. Na kunwari may bibilin, may ganito ganyan, tapos isend sa GCash or kukuha ng pera. Alam mo yung mga taktikang ganon, parami na ng paramihan. Alam niyo kung ba't dumadami ang kriminal sa Pilipinas? Dahil walang kinakatakutan sila. Dahil ultimo yung nakaupo, no, ay sakop ng sindikato. Bakit? At tignan nyo ngayon, ano nangyayari? O tignan nyo yung mga kawatan. Malalaya, di ba? O yung mga lumalaban sa korupsyon, asa? Nakakulong, di ba? O,
So talagang ganyan. So ngayon ewan ko na lang kung anong may utak pa ba tong mga ibang mga leader na mga kapulisan na sasabihan pa nila tayo na safe pa rin daw sa Pilipinas. Oh, at may mga bali-balita nga na yung mga ganitong bagay daw ay hindi na daw ire-report sa mga mainstream media. So hindi na daw ibabalita. So ganyan kalupit para lang masabihan na safe pa rin sa pamumuno ni Ngagba. So yung mga banateros, napanood nyo naman yun ng video ko, di ba? So kakagising ko lang kasi yan. Ngayon nakapag-ilamos na tayo kahit papano. Hindi ko alam na sa paggising kong to, ang dami na palang nang baba sa akin. Dahil doon sa video namin ni Banat Bay. Ang ina nga, anong problema dyan? So ngayon, minabash ako, ang daming mga loyalistang, ay iilan lang pala sila. Ang daming mga loyalistang tangang vlogger na kino-content yung video ko. Kesyo, ganun daw kami kahayop, ganun daw kahalang ang bituka namin, na kesyo, pinagtatawanan daw namin yung namatay. Wala naman akong binanggit na pinagtatawanan namin yung namatay dun. At ewan ko ba bakit masyadong sensitive itong mga loyalistang vlogger na to. Grabe naman kayo. Oh, yun pa nga lang yung ginawa namin ni Banat Bay, nag-iiyakan kayo. Ang nak ng teteng naman talaga. Oh. Ay, so ang dami nag-send sa akin ng iba't ibang video. May mga nag-aamon pa nga sa akin eh. Sabi ko, wala naman akong time para sa inyo. Tsaka sayang yung oras ko. Magkano yung kinikita ko sa construction site sa ilang oras lang. Tapos tawag dito, iano ko sa inyo, uubusin ko pa sa inyo, 'di ba? Oh, sige, di happy condolence. Oh, yan na ha. Oh, yan na, yan ata gusto nyo, magsimpatya kami. Oh, nalulungkot kami sa nangyari. Nalulungkot kami dahil bagsak yung ratings ng bossing nyo. Hindi pa rin mapunta doon. I have to do mga to. Kala wala. Puta na, anong pakialam namin di sa tropa nyo kung namatay yan? Wala kami pakialam dyan. Kahit pa mabalitaan namin na pinagtatagtad dyan, tapos inilipat sa iba't ibang lugar, panig ng mundo yung pira-piraso ng katawan niya, wala kaming pakialam doon. Oo. No, huwag kayo masyadong sensitive. Yung sensitives nyo naman. Sensitive yard. Di happy condolence. Ayan, happy condolence sa lahat ng loyalistang vlogger. Happy condolence sa inyo. Pasensya na kung na-open kayo dun sa video ko. Wala naman akong intensyon at wala naman ni isa. Wala akong sinabihan ng ano dun. Nagtatawanan lang kami ni Banat Bay. Ganun lang kami lagi magkita. Para kaming mga baliw. Para kaming mga baliw na lagi kami nagtatawanan. Ayan na. Ayan na, baka kulang pa. Happy condolence sa lahat ng loyalistang tanga. Okay na. Hindi ka nagalit. Okay na ba? Okay na. Wag. Ito naman to. Masyado kayong sinasabi ko sa inyo, kapag kasi kayo magprutas o kaya gulay. Para naman hindi nasasakop ng lumot yung utak nyo. Tanginan itong mga to, wala pa akong ginagawang komento doon. Tapos ganyan na kayo makapag-react. Tumawa pa lang ako noon Tumawa pa lang kami ni Banat Bay noon. Grabe na kayong makareact. Ito, happy condolence. Alam ko, tatatak to. Tatatak tong happy condolence na to. At, diba sabi nung kapwa nyo vlogger, may mga isusunod pa. Di happy condolence in advance. Isang congressman na malapit sa kay Idol BBM. Sinong congressman ito? Na araw-araw naglalabas ng mali-malitang pera kahit kaharap pa or madaanan niya pa ang kapwa niya, congressman.
Oh, wow. Paldo ka man, Dudong. So ito po ay kinuwento po ng isa sa mga kilalang personalidad. At ito po ay sinabi sa atin na may isang congressman na araw-araw naglalabas ng isang maletang pera. Araw-araw po yan, wala pong katapusan. No? Ngayon, mga banateros, mga kabiyay, bibigyan ko kayo ng clue. Medyo malaki mata niya. Napagkakamalan siyang bakl. Medyo minsan nangangatal-ngatal din ng kanyang panga. Hindi masyadong katangkaran at hindi rin masyadong kaliitan. At isa sa mga pinupursige or pinupush na maging presidente ng bansang Pilipinas. Sinong congressman ito? Araw-araw naglalabas ng mali-malitang pera kahit kaharap pa ang ibang mga congressman. Grabe no, lantaran na talaga sila ngayon no. Ang tindi nila, biruin mo yun ha. Pagpapasok daw sa Congress, bigla daw may darating daw na mga tao at iaabot daw yung maleta na punong-puno daw ng pera tapos iuwi. Ang malupit pa nito, nagpadagdag pa ng halos 2 na kwarto. 2 kwarto para pag-imbakan ng pera. Kasi nga, etong pera na to, hindi to pwedeng ilagay sa bangko. Siyempre, mahuhuli agad sila. So, ang ginagawa kadalasan is dinadala sa ibang bansa. No? Dinadala sa ibang bansa. May kukwento rin ako sa inyo niyan ha. Dinadala sa ibang bansa, doon iniimbak yung pera or sa bahay-bahay nila. Doon iniimbak yung pera. Grabe. So, kaya ipinamimili ng mga mansyones sa iba't ibang sa iba't ibang mga tawag dito sa iba't ibang bansa doon sila namimili ng mga ari-arian para hindi sila masyadong mahalata dito sa Pilipinas at pag natapos ang termo ng kanilang mga bossing ay pwede na silang lumipad pa ibang bansa. Ang ganda talaga ng damit ko. J. Guevara for Sara Duterte for President. Uy! So, sinong congressman ito, mga banateros, mga kabiyaya, na naglalabas ng mali-maletang pera araw-araw? Hilang-hilan niya pa sa harap ng mga kapwa niya, congressman. Balato naman, paldo na naman yarn. Mga banateros, tatandaan niyo yung post ko nung nakaraan about sa Iglesia ni Cristo at sa kampo ni BP Sara Duterte na isang vlogger na pinagbibintangan sila daw ang nagpatumba dito sa vlogger na naging corn beef. Pero parang ayoko nang kumain ng corn beef pa. Ang sagwa kasi lumukha nun eh. So yung mga banateros, mga kabiyaya, etong vlogger na bakla ay nag-post at alam nyo naman, nandyan na yan, i-share na natin at nakatago na rito yung post niya at na-send na nga natin sa mga kapatid natin na mga kilala nating mga Iglesia ni Cristo or miyembro na Iglesia ni Cristo. Tinutumbok niya ho doon na kaya daw namatay etong vlogger na to dahil magsanib puwersa na daw ang INC at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, mga banateros, mga kabiyaya, nagulat ako. Wala na po yung post, binura na. Takot yarn. Binura na po nung baklang to. Siguro napag-isip-isip niya na mukhang delikado siya. Pwede siyang kasuhan kasi pwede talagang kasuhan siya doon kasi biruin mo. Isang tao na namatay sa pamamaril tapos sasabihin mo dahil mas lalong lumalakas ang mga Duterte dahil kakampi nila ang Iglesia ni Cristo. No, so maling-mali yun mga yan ang hirap kasi sa inyo eh. No, inuuna nyo kasi muna yung bunganga bago yung utak. Yan tuloy kayo mismo nagpapahamak sa sarili nyo. Pero ang pagkakaalam ko ay naiparating na ito sa kataas-taasan sa Iglesia ni Cristo. At alam na rin siguro ng kataas-taasan tong pinagbibintangan nga sila na nagpatumba dito sa vlogger ni BBM na naging corn beef. Pag nilagyan kaya ng itlog yun, masarap kaya?
Ay, hindi na. Wag na pa siguro. Wag na. Medyo mapakla siguro lasa nun. So, nalaman na or alam na ng kataas-taasan at alam na rin siguro ng kampo ni VP Sara Duterte. Pero, aminado ako na hindi to papansinin ng kampo ni VP Sara dahil simulat sa pool alam naman na natin ng mga Duterte ay hindi talaga yan hindi talaga yan palapatol sa mga sa mga ganitong kababaw ng mga tao. Kay Pangulong Duterte pa nga lang dati, di ba? Sobrang daming kritiko ni Pangulong Duterte pero ni isa wala naman siyang binawian. Oo. So ngayon mga banateros, siguro natakot tong vlogger na to. Kasi nga talagang tinumbok niya talagang pangbabastos yung ginawa niya sa Iglesia ni Cristo. Kasi etong si vlogger na si Mima Corn Beef, binanat-banatan, binastos ng paulit-ulit etong Iglesia ni Cristo. At syempre lalong-lalo na ang mga Duterte. Kaya ngayon, ang pinagbibintangan nila ay yung mga Duterte at etong Iglesia ni Cristo na nagpatumba daw dito sa vlogger nito. Tingnan niyo sila gumawa ng ka-fake news, Sobrang lala nila gumawa ng ka-fake news. Kaya hindi talaga alam nyo, buti na lang talaga nandito kami ng mga Duterte vloggers, Duterte supporters na nagtutuwid ng mga ka-fake newsan netong mga etong mga BBM vloggers na to. Kawawa naman si Bakla, nagbura ng post, takot yarn. Oh, good morning. May nag-send sa akin ng video. Yung si Bol, yung Bol na vlogger. Yung hinamon ko dati ng suntukan tapos pinuntahan ko dun sa kanila. Di naman lumalabas. Oo, basta si Bol na vlogger. So ngayon, may video kami ni Banat Bay. At ang sinabi ko dun, sayang yung retoke. Aba, akala niya siguro ang pinaparinggan ko yung namatay na vlogger. No? Si Lovely Granada yung pinag-uusapan namin doon. Masyado naman kayo sensitive. Ganun pa nga lang yung ginagawa namin, napaka-sensitive nyo. What if pa kung banat-banatan na namin yan? Pero tangina, kayo nga napaka-balahura nyo sa amin Nagre-reklamo ba kami? Kakagising ko lang guys kasi may laro kami ngayon, may liga kami. Kaya nga aga nagising ko. Siyempre exercise din yan. Tayo nang itong mga to, napaka-sensitive nyo. Akala mo naman puta na. Naku, kapag kung halimbawa man na, kasi sinabi niya, huwag daw sana mangyari sa amin. Kahit mamatay ako, wala akong pakialam. Lahat tayo pupunta dyan. Yung nga lang, kami, kapag namatay kami ng mga Duterte vlogger, may history at may magandang history kami may iwan. At pangako yan, hindi kami mababash. Baka nga mahalin pa kami ng taong bayan. Kayo, pag namatay kayo, tingnan nyo nangyayari sa inyo. Namatay na kayo pero kinakamuhian pa kayo. Tanginang yan. Pero sa bagay, saklap din kasi nangyari, no? Wala, gan talaga panapanahon talaga O yan Tanginang yan. Iba yung pinag-uusapan namin kahapon Masyadong mga mga overreact naman tong mga to. Kesyo yun daw yung pinagtatawanan daw namin. Samantalang sinabi ko na dun sa video na, sino ba yun? Si Lovely? Gumaganon ako. Tayo na. Tapos akala nila yung namatay nilang vlogger. Wala kang pakialam dun. Wala namang ginawang tama dito sa mundo yun Kami, alam nyo, mga tolonggis na mga loyalista. Kahit mamatay kami, okay lang. Kasi alam mo bakit? Kahit pa paano, may history na may iwang kami dito sa Pilipinas na magandang ginawa namin na kinalaban namin yung administrasyon na pinakakurap sa kasaysayan sa buong Pilipinas. Parang lang mangyayari sa amin Parang Juan Luna.
Yan, parang ganyan. Parang ganun ha. Kahit ilang taon na ang lumipas, no? Ilang taon na ang lumipas, hindi siya makalimutan ng taong bayan. Kayo yung pumatay kay Juan Luna. Hanggang ngayon, hindi ko nga kilala yung tumaga sa kanya. Ang to sensitive ang putak. Alam mo, gwapo, ang gaganda. So, hindi naman ako gwapuhan, no? Pero syempre, kahit pa paano naman, yamak na mas cute ako sa inyo, di ba? O nga pala, yun na yung background natin, no? Patapos na. Ito mga to, huwag kayo masyadong sensitive, ha? Oo, masyado kayong sensitive. Nakagising ko lang, oh. Wala kaming pakialam dyan sa tropa nyo. Kung mapunta mo siya sa langit o sa impyerno, no? Kami, tumatawa kami dito. Mamaya nga, magpapainom nga ako dito sa babae. Papalitsyon ako. Ha? Baka sabihin nyo na naman, nagsiselebrate ako dahil sa kanya. Oh, sensitive ang puta. Hindi nga. Nabalitaan nyo na ba yung good news na maaaring mangyari kay Pangulong Duterte? Ito nga ay napanood natin sa kapwa rin nating vlogger at napanood ko rin yung video na may posibilidad na maaaring sugurin ng kampo ni Donald Trump etong ICC sa dahig. So good news ito kasi sa oras na sugurin ng kampo ni Donald Trump or ng Amerika etong ICC or ng Russia, alam naman natin yung dalawang bansa na yan talagang hate na hate ang ICC. Pilipinas lang naman talaga yung may gusto sa ICC, sa totoo lang. So, may posibilidad pala na kapag nangyari yon ay makalaya si Pangulong Duterte. Kaso ito ang problema. Kung matatandaan nyo, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, na itong si Pangulong Duterte ay sa oras na makalaya ay hindi daw nila tatanggapin dito sa bansang Pilipinas. So, ang tanong, hahayaan ba natin? O hahayaan nyo pa ba na ganyan ang gawin kay Pangulong Duterte? Yan ang isa sa mga katanungan. Diba? So, good news to at talagang maraming masaya ng mga Pilipino dahil alam naman din natin na binigyan tayo ng halos 6 years na mapayapang lugar, maayos at safe na lugar dito sa bansang Pilipinas. Kaso nga lang, nung umumpo na si Marcos Jr., nga na. So sobrang ako natutuwa dito at sana nga mangyari na or baka wag na sigurong antayin ng ICC na dumating pa sa punto na na magkasakitan or magkaroon ng gera. Magkaroon pa ng gera na para etong ICC ay tigilan na yung mga pinaggagawa nila. Sa totoo lang talaga, Administrasyong Marcos lang naman talaga yung bumuhay dito sa ICC na to. Wala na tong pondo eh. Dahil wala namang nangyayaring trial na dito. So, dahil nga sa kagustuhan lang ni Marcos Jr., sa sobrang inis nila kay Pangulong Duterte, pinadala nila doon si Pangulong Duterte at nagkakaroon ng trial at di umano, diba? Sabi ni Saldico, pinondohan pala ng Administrasyong Marcos itong ICC. Kaya ngayon ay biglang nagkaroon na naman ng buhay. So grabe grabe talaga itong Administrasyong Marcos. Ang masaklap pa rito, hindi naman nila pera yun, pera natin yun. So good news to mga banateros, mga kabiyaya. Yan nga lang ang isa sa mga inaalala natin. Pero ako, para sa akin, mas okay na rin siguro na makalabas si Pangulong Duterte at kung sakali man na hindi talaga siya papasukin ng mga anti-Duterte dito sa bansang Pilipinas, alam naman na natin na lahat ng galamay ng gobyerno ngayon ay sakop ni Marcos Jr. Mas okay na para sa akin, mas okay nang malaya si Pangulong Duterte kaysa sa nakakulong siya. 'Di ba? So kahit na nasa ibang bansa siya, mas okay na rin 'yon. At least kahit papaano pwede natin siya mapuntahan doon, makausap at makikita natin kung ano na ba talaga yung kalagayan niya. So good news ito, no? Good news ito sa ating lahat ng mga nagmamahal kay Pangulong Duterte.
Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros